Chapter 11. Gulat kaming napatingin sa kanya. Troy, mahinang pagtawag ko sa kanyang pangalan. Pero hindi siya tumingin sa akin. Nanatili ang tingin niya kay Mama, wala itong planong bumitaw sa pagkakatitig kay Mama. Naguguluhang tumingin naman sa akin si Mama. Naramdaman ko ring humawak si Leon sa braso ko. Luis. Bumaling ako kay Leon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa ganitong pagkakataon. Pakiramdam ko nagkabuhol-buhol ang takbo ng isipan ko. Luis, seryoso ba itong kaibigan mo sa sinasabi niya? Kinakabahang tanong ni Mama. Lumingon muna ako sandali kay Leon saka tumango sa kanilang dalawa. Pero, hindi lang naman ikaw ang pwedeng manligaw kay Luis, ako rin. Pagputol ni Troy sa sasabihin sana ni Leon. Umiwas ng tingin si Leon sa kanya at saka tumayo ito. Troy, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Mama sa kanya. Bumaling sa akin si Mama saka tumingin kay Leon. I know what she's trying to say, kaya naman tumango at hinawakan si Leon sa braso at hinayla patungo sa labas. Alam kong nakasunod sa amin ang tingin ni Troy pero hindi na ako lumingon pa sa kanila. Nang sa wakas ay makarating kami ni Leon sa bench sa aming garden ay doon na ako bumantong hininga. Is that all true? Mahina hong tanong ni Leon saka umupo sa tabi ko. Marahan akong tumango at humarap sa kanya. He looked calm, but the perplexity in his face, it's still visible. Totoo yun. Nanliligaw rin siya sa akin. Hinintay kong magalit siya o pagsalitaan niya ako ng masama but that didn't happen. Nanatili lang ang kanyang atensyon sa mga halamang isinasayaw ng mabining ang mga dahon. Do you like him? Sandali akong natahimik sa kabamantong hininga. Yes, I like him. I answered truthfully. Pinagmasdan niya ang reaksyon ko hanggang sa magsalubong ang aming paningin. Kinuha ko ang kamay niya at hinawakan iyon ng mahigpit. But I like you too. Gusto rin kita. Gusto kong ipaliwanag sa kanya ang lahat. Kung ano ang nararamdaman ko at kung gaano ako naguguluhan. It's the first time I had two suitors na pareho ko pang gusto. I can't blame you. The two of you were together for the half of your lives. Sino nga ba naman ako para tapatan ang ilang taong pinagsamahan niyo bilang magkaibigan? Pagod akong umiling. Sa totoo lang ayoko ng ganitong pakiramdam. I don't want to let go. Kilala niyo na ang isa't isa, habang ako ay nagsisimula mo pa lang nakilalanin. Leon, he gave me a small smile. Kung mayroon mang dapat na makasama mo sa hirap at ginhawa ay siya iyon. I can sense that he'll be a good boyfriend to you. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Pakiramdam ko may bahagi ng puso ko ang gumuho dahil sa sinabi niya. Alam ko ang tinutukoy niya. I can anticipate what he's going to say. I like you, Luis. Gustong-gusto kita. Ang kaso, base sa nakikita ko, una pa lang alam kung wala na akong laban sa kanya. Your boss knows you better than I do. If there is someone who deserves you, siya yun at hindi ako. Mas lalong humigpit ang hawak ko sa kanyang kamay. Napapikit ako ng mariin, pinipigilan ang pagbagsak ng luha sa aking pisngi. Nadidismaya ako sa sarili ko. Nalulungkot din ako dahil kailangan pang mangyari ang bagay na ito. Bumitaw siya sa pagkakahawak ko at tumayo. Palagi mong tatandaan, Luis, na nandito lang ako palagi para sa'yo. Kapag kailangan mo ng kausap at karamay, isang tawag mo lang sisigat ako. Kapag sinaktan ka niya at ayaw mo na sa kanya, sabihin mo agad sa akin dahil babawiin kita sa kanya. Tumayo na rin ako at muling humawak sa kamay niya. Leon, kailangan ba talagang, kailangan? Kasi kung ako lang talaga ang gusto mo, you would decline his courtship. Ang kaso, pumayag ka. Ibig sabihin noon, mas gusto mo siya. I don't know how to differentiate the feelings I have for him to the feelings I have for Troy. Kasi para sa akin, patas naman. Hindi lang ako sigurado kung hanggang kailangan magiging pantay ang tingin ko sa kanilang dalawa. I'm doing this so you'll know kung sino talaga ang gusto mo sa aming dalawa. If ever you decided it was me, I am so willing to take you back, Luis. Ngumiti siya sa akin bago inilapit ang kanyang labi sa aking pisngi para halikan ako. Even that kiss on my cheeks feels so sad. Girl, go now. Gumagabi na rin. I simply nodded at him and watched him go. Naihilamos ko naman ang aking palad sa aking mukha. My way of calming myself dahil ang bigat-bigat ng pakiramdam ko.
Umayos ako ng tayo at nang magdesisyon akong maglakad pabalik sa loob ay sakto naman kalalabas lang ni Troy sa bahay namin. Kumusta ang pag-uusap niyo ni Mama? Bungad na tanong ko sa kanya. He gave me a small smile at lumapit sa akin para yakapin ako ng mahigpit. Tinanong niya ako kung sigurado raw ba ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Huminto siya at napabuntong hininga. Ano namang isinagot mo? I asked out of curiosity. Siyempre sinabi kong oo. Sigurado ako sa nararamdaman ko para sa'yo at masaya ako sa'yo. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at dinala niya ako muli sa bench at pinaupo ako roon. Tinanong din niya kung nakamove on na rin daw ba ako kay Leah. Napaangat ako nang tingin nang marinig ko ang pangalan ng namatay na ex-girlfriend galing mismo sa kanyang bibig. Sa loob ng ilang taon, hindi niya binanggit ang pangalan nito. But today he said it. Tumitig ako sa kanya para hintayin ang kasunod ng sasabihin niya. Leah is dead, why oh Ray alive? It's unacceptable to like someone who is dead for how many years? Ang mahalaga sa akin ngayon, ikaw. Nandito ka sa tabi ko, nakakasama kita. I know I might sound weird but I could say that I already moved on from her. Pakiramdam ko matagal na, hindi ko lang masabi kung kailangan ang eksaktong araw at buwan. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala iyon sa dibdib niya. Ikaw na ang tinitibok nito, Luis, Anya. Tumango ako at hindi sinasadyang napatingin ako sa kanyang labi. Alam kong hindi dapat ako ang mag-initiate ng halikan sa pagitan naming dalawa pero ginawa ko na. Marahan akong lumapit sa kanya para dampian ng halik ang kanyang labi. Noong una ay naglapat lang iyon. Naramdaman ko ang paggapang ng kanyang kamay sa aking braso paakyat sa batok ko at ainalayan ako roon habang masuyo kaming naghahalikan. When he bit my lower lip ay napanganga ako. He used that chance to slide his tongue inside my mouth, claiming every part of it. Napahawak ako sa balikat niya nang maramdaman kong nanghihina ang tuhod ko. It's dark outside at tanging liwanag lang ng streetlights at viewan sa itaas ng kalangitan ng ilaw namin. Since the garden is covered with bushes, no one will see us from here. Impit akong napapaungol sa tuwing mararamdaman ang marahang paghagod niya pataas-baba sa aking likuran. Luis, pagtawag niya sa pagitan ng aming halikan. Naghihiwalay lang ang aming labi para samagap ng hangin pagkatapos ay magdidikit ulit para namnamin ang labi ng bawat isa. Hindi pa siya nakontento ay hinawakan pa niya ako sa bewang at ipinaupo sa kanyang ibabaw. Mas bumilis din at naging mapaghanap ang kanyang kamay. Gumapang ang kanyang kamay mula sa aking likuran hanggang sa ibabaw ng aking tiyan. His hands traced the corner of my underboob kaya naman napapaungol ako sa ginagawa niya. Ngayon ko lang ito naranasan at hindi ko alarm na ganito pala ang pakiramdam na mahawakan ka ng taong gusto mo. Ang aking braso naman ay nakayakap na sa kanyang batok at patuloy lang ako sa paghalik sa kanya. His lips, so tasty. I like it. Hindi pa nagtagal ay napansin kong binubuksan niya na ang butones ng suot kong long sleeves. Napahinto ako sa paghalik sa kanya at tumingin lang sa kanyang ginagawa. Nang makita niya akong nakatingin doon ay huminto siya. I'm sorry Luis. Bumantong hininga ko at pinagdikit ang noo naming dalawa. Now I know why Leon back down. Because he knew already that I like Troy better than him. Pautones mo na ulit, utos ko sa kanya. Umalis ako sa pagkakaupo sa kanyang lap at bumalik sa kanyang tabi. Hindi ko alam na kaya ko palang gawin ito, bulong ko. Kumunat naman ang kanyang noo. Ang alin? Tanong niya. Ang halikan ka, ang yakapin ka, at ang pagpayag na magpahawak sa'yo. Hindi ko alam na kaya ko pala yan. Nagsisisi ka ba? Ngumiti ako sa kanya at umiling. I don't because there is nothing to regret for. Ginasto ko yun kaya paninindigan ko iyon, lang sandali pa ay narinig na namin ang boses ni Mama na tinatawag kaming dalawa. Naunang tumayo si Troy saka humarap sa akin para ay lahad ang kanyang palad. Napangiti naman ako at ipinatong ko ang kamay ko roon at nagpahila sa kanya patayo. Hindi naman sa pinagbabawalan ko kayong dalawa sa kung anong nararamdaman niyo sa isa't isa. Gusto ko lang malaman kung talagang seryoso ba kayo sa nararamdaman niyo. Kasi mahirap kung pumasok kayo sa isang relasyon na hindi pa pala kayo handa. Nakayuko lang ako habang nakikinig sa sermon ni Mama, habang si Troy ay diretsyong nakatingin sa kanya,
halatang hindi natatakot sa posibleng sabihin o gawin sa kanya ng nanay ko. Seryoso po ako sa anak niyo, seryoso po ako kay Luis. Aniya, tumahimik ang paligid ng ilang minuto. Nang magangat ako ng tingin ay nakita kong nakatingin silang dalawa sa akin. Napahawak tuloy ako sa dibdib ko. Bakit kayo nakatingin sa akin? May nagawa ba akong mali? I asked. Narinig kong bumantong hininga si mama at nauubusan ng pasensyang tumingin sa akin. Tinatanong kita kung seryoso ka ba sa nararamdaman mo. Nakagat ko ang aking ibabang labi sa kamarahang tumango. You said Leon withdraw from courting you dahil sa nalaman niya. Siguraduhin mo yung desisyon mo, Rickayla Luis. Kayong dalawa. Love and being in a relationship is not a game. Umayos kayo dahil may nasaktang tao dahil sa inyo. Napanguso naman ako. I didn't know that mama would act like this. Bakit noong kay Leon, okay naman ang pagtanggap niya, bakit kay Troy, may ganitong eksena? Nag-usap pa silang dalawa habang ako ay nagdesisyong umakyat na sa taas para maligo at makapagbihis. Gustuhin ko mang marinig kung ano ang kanilang pinag-uusapan ay minabuti ko nang umalis na lang para hindi mailang si Troy. In fairness, kapag kinakausap siya ni mama ay sincero siyang nakikinig sa sinasabi nito. I waited for another 30 minutes to go down. Nang akmang maglalakad na ako patungong pinto ng aking kwarto para lumabas, nagulat na lang ako nang pumasok si Troy sa loob ng kwarto ko na pabuntong hininga ako nang makita ang pagod niyang mukha. Lumapit ako sa kanya at marahang inilapat ang aking palad sa kanyang noo. Pagod ka ba? May masakit sa'yo? Mahinahon kong tanong. Umiling naman siya at mabilis na ipinulupot ang kanyang braso sa aking bewang para yakapin ako. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga habang ang kanyang mukha ay nakabaon sa leeg ko. I didn't know Tita Grace would act that way. Hindi ko akalaing magiging mahigpit siya sa akin. Ayaw pa nga akong paakyatin dito sa kwarto mo, nakiusap lang ako. Aniya sa tonong nagtatampo. Napangiti naman ako. Marahan kong hinagod ang kanyang likuran gamit ang aking palad. Hindi naman talaga strict si mama tungkol sa ganitong bagay. Kung pwede nga lang ay siya na ang tumulak sa akin palabas ng bahay para makahanap ng lalaki. Ang kaso iba si Troy. Para na niyang anak itong boss ko at ang dalawa pa nitong kapatid. And I know may rason si mama kung bakit ganoon siya kahigpit. Hinawakan ko siya sa magkabilang braso at iniharap sa akin. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan niyo ni mama, pero siguro kung mayroon man siyang hiniling o kung anumang sinabi sa'yo, take it seriously. Minsan lang naman mang-aral yan si mama, intindihin mo na lang. He gave me a small smile and he nodded. He put both of his hands on my cheeks at inilapit niya ang kanyang labi sa akin para mahalikan ako. Buong puso kong tinugon ang kanyang masuyong halik. Hindi rin naman nagtagal iyon dahil nagring na rin ang kanyang phone. He has no choice but to answer it lalo na at kapatid niya ang tumatawag. Yes Rio? Nasa bahay nga ako ni Ate Luis mo, sabi niya sa kapatid. I can't hear what Rai is saying on the other line pero mababasa sa reaksyon ni Troy na mukhang hindi naniniwala ang kapatid niya sa paliwanag niya. Wait what? No. Anong club? Nandito nga ako kina Ate Luis mo. Wait, I'll give the phone to her. Ilang sandali pa ay iniabot niya na sa akin ang cellphone na kanyang hawak. Marahan akong tumawa bago kinuha ang phone sa kamay niya. Hello, Ate Luis. Mabilis kong inilayo sa aking tainga ang cellphone nang marinig ang sigaw ni Rio sa pangalan ko. Ano ba tong kapatid mo? May nakasalpak yatang megaphone sa bibig nito. Mahinang reklamo ko kay Troy. Napailing na lang din siya sa marahang naglakad patungo sa kama ko para pansamantalang umupo. Hello, Rio, kailangan bang sumigaw? Tanong ko sa kapatid niya. Hehe, akala ko kasi nagbibiro lang si kuya. Gabi na kasi pero wala pa siya sa bahay. Usually pagdating ko kasi ay narito na yan. Pero wala siya ngayon. Nagtaka lang po ako. Siya nga pala ate, bakit nariyan si kuya sa inyo? May kainan ba? Ang daya, hindi niya kami sinama. Lumingon agad ako kay Troy. Inilayo ko ng bahagya ang phone sa tainga ko at tinakpan ang speaker nito. Troy, pinapatanong ng kapatid mo kung bakit ka raw narito. Anong sasabihin ko? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan ngayon.
Marahil ay natatakot ako sa posibleng maging reaksyon ng mga kapatid ni Troy at ng kapatid kong si Chase. Tumayo si Troy at muling kinuha sa akin ang kanyang phone. Rio, call you sister. I have an important announcement to make via phone call. Kunot noong bumaling ako sa kanya. He smiled at me. Inilayo niya ang phone sa kanyang tainga at pinindot ang loudspeaker button nito. Hello, kuya. Anong announcement? Ria asked on the other line. Tumingin muna sa akin si Troy bag nagsalita, I'm courting your ate Luis. Nanlaki ang mata ko nang marinig ang kanyang sinabi. I actually don't know what to do. That moment, I have the urge to grab the phone from his hand but I immediately realized na that's a rude thing to do. Wala akong nagawa kundi magpapadyak na lang sa harapan niya. He's smiling from ear to ear as he looking at me and what I am doing. Samantala, natahimik naman ng iyang minuto ang nasa kabila. Ito na nga ba ang ikinatatakot ko? I'm really nervous on what they will say. Hello, nandyan pa kayo? Tanong ni Troy sa mga kapatid niya. After a second, narinig ko na ang tili ng dalawa. OMG. OMG kuya. When did it start? I knew it. I knew it. Ria said happily. Kahit hindi ko siya nakikita ay pakiramdam ko nagha-hyperventilate siya. I'll tell you the details at home, later. Bye guys. I'm coming home in an hour. Humarap sa akin si Troy nang nakangisip. Dumukwang siyang muli para mahalikan ako sa labi. It was just a quick kiss. Pagkatapos ay nagpaalam na rin siya sa akin. Pagbaba namin sa first floor ay dumaan muna kami sa kusina para makapagpaalam siya kay mama. Oh, hindi ka rito kakain? Tanong ni mama sa kanya. Napakamot naman siya sa kanyang batok. Gustuhin ko man tita, kaso po hinihintay na ako ng mga kapatid ko sa bahay. Tumanggo naman si mama sa kanya. O siya, Luis, ihatid mo na yung boyfriend mo sa labas. Maang akong napatingin kay mama. Ma, hindi ko pa boyfriend itong kurnag na ta, nanliligaw pa lang. Sagot ko naman. Inismiran ako ni mama. Naghahalikan na kayong dalawa pero hindi pa rin kayo mag-boyfriend at girlfriend. Hindi ko alam kung tatakbo ako papunta sa nanay ko para takpan ang kanyang bibig o tatakpan ang tainga ko dahil hindi ko kinaya ang tanong niyang iyon. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Troy sa tabi ko. Ma, saway ko sa kanya. Kung hindi kayo naghalikan sa taas. Anong ginawa niyo roon? Nag-jack and poy. Mapangasar pa nitong tanong. Sumimangot ako. Ewan ko sa iyo ma, kung ano-anong sinasabi mo. Saad ko sa kahinawakan si Troy sa kanyang braso at hinayla na papalabas ng bahay. Hindi pa rin mainto ang pagtawa ni Troy kahit nasa labas na kami. Masama ang tingin na ibinigay ko sa kanya. Anong nakakatawa? Inis na tanong ko. Pagkalabas namin ng gate ay huminto siya at humarap sa akin. Your reaction was so priceless. Hindi na nga ako umimik at nag-react sa sinabi ng mama mo para hindi tayo mahalata, ikaw naman ang nag-overreact. Tatawa-tawang sambit niya. Sinaman ko naman siya ng tingin. At talagang trip niya pang asarin ako ngayon ha. Umayos siya sa pagkakatayo at hinawakan ang magkabilang braso ko at diretsyong tumingin sa mga mata ko. Sige na, you should go inside. Mahamag na. He put his palm on my head at marahang ginulo ang buhok ko. Nakatingin lang ako sa kanya habang ginagawa niya iyon. I can't help but to admire his physique. Ang gwapo niya talaga. What are you looking at? Hinihintay mo bang halikan kita ulit? Nakangising tanong niya. Napaismid tuloy ako dahil sa sinabi niya. Nang akmang tatalikod na ako ay bigla niya akong hinawakan sa braso at hinatak palapit sa kanya. Mabilis niyang hinawakan ang pisngi ko at hinalikan ako sa labi. I closed my eyes immediately and felt the sensation of what we're doing. Until I heard a familiar footsteps coming towards us. Mabilis kaming huminto sa aming ginagawa at umayos sa aming posisyon. Ate Luis, Kuya Troy. Kunot noong tanong sabi ni Chase. Did you just kiss o nag-i-imagine lang ako? Gulong-gulo na tanong niya habang napapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. Wait, Chase. I'll explain. Mabilis na sabi ni Troy. Magsasalita na sana siya nang hawakan ko siya sa braso. Nang tumingin siya sa akin ay agad akong umiling sa kanya. I know he badly wanted to explain what my brother saw to him personally, but I think it was me who should do it dahil kapatid ko yun. Sinabihan ko na lang siya na mauna nang umuwi.
Wala naman siyang nagawa kundi tumanggaw na lang. Maayos din siyang nagpaalam sa kapatid ko bago siya umalis ng tuluyan. What was that, ate? Agad na tanong ng kapatid ko sa akin. Bumantong hininga ako sa kalam-apat sa kanya. I reached for his hands and hold it. I swallowed my saliva before looking at him directly in the eyes. Do you like Kuya Troy? Mahinahon niyang tanong sa akin. I slowly nodded. I squeezed his hands and blew another long breath. I like him. I like him very much. Sigurado ka ba ate na gusto mo si Kuya Troy? Naapatingin ako sa kapatid ko na kasalukuyang nakatayo sa hamba ng pintuan ng aking kwarto habang yakap niya ang kanyang unan. Base sa kanyang hitsura ay nakaligo na siya at mukha ng matulog. Ako naman ngayon ay abala sa pag-aayos ng higaan ko. Napangiti ako sa kapatid ko at marahang sumenya sa kanya na pumasok sa kwarto ko. Umayos naman siya sa pagkakatayo, pumasok na siya sa loob at isinara ang pinto ng aking kwarto. Marahan siyang naglakad at umupo sa kama ko. Umikot naman ako sa kabila at humiga na. Bumantong hininga muna ako bago humarap sa kanya. Tumingin din siya sa akin at tipid na ngumiti. Marahan siyang umakyat sa kama at humiga sa tabi ko. Nakasanayan na naming gawin ito sa tuwing may problema ang isa sa aming dalawa. I know why he's here. He probably wants to talk about me and Troy. Just like what he asked me a while ago, kung sigurado raw ba ako kung gusto ko si Troy. Ayaw mo ba siya para sa akin? Tanong ko sa kapatid ko sabay bilang sa kanya. He was looking at the ceiling with a blank expression in his face. Not that I don't want him for you. Siguro ay worried lang ako sa iyo ate. Alam mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Pumikit ako ng mabilis saka nagmulat ulit. It's been years, Chase. Pakiramdam ko naman ay nakamove on na si Troy kay Leah. Chase nodded. His silence speaks it all. He's afraid. Now I understand why our mom reacted that way. Sure that Troy is a responsible man. Sure that Troy is handsome and well off. There's no problem about that. Alam ko na ang ikinatatakot lang ng pamilya ko ay kung tunay nga bang nakamove on na si Troy sa unang pag-ibig niya o hindi pa. I know they're afraid I might get hurt. Hindi ko rin naman masabi na hindi ako masasaktan in the future, kasi wala rin naman akong idea sa kung anong mangyayari. I can't control the uncontrollable kaya kung ano ang itinakdang ibigay sa akin na kapalaran ni Tadhana, tatanggapin ko ng maluwag sa puso ko. Did he say that he's totally moved on with his love with Ate Leah? My brother asked. Marahan naman akong tumango, Leon naman ang sinabi niya kanina. And for some reason, believed him. Troy has been my best friend for so long and everyone knew about that. I can feel that he's not lying. Mahal mo na ba siya ate? Lumingon sa akin si Chase. I sighed heavily. Yung pagmamahal ko sa kanya bilang kaibigan, nandoon na yun eh. Palaging meron. Siguro ngayon ay mas nadagdagan pa iyon. Hindi ko naman siya hahalikan kanina kung hindi. Magiging mali ba ako kapag sinabi kong mahal ko na ang Kuya Troy mo? Umiling naman ang kapatid ko. Bahagya siyang umusad para may akap niya ako. This is what I like about my brother. He's way younger than me, yet he's the one who knows how to calm me. Isang yakap niya lang, kumakalma na ako. His head is resting on my shoulders and his hand are on my arms. Marahan ko naman itong tinapik-tapik hanggang makatulog siya. The two of us wake up early in the next morning. Bahagya pang nagulat si mama nang makita niyang lumabas galing sa kwarto ko si Chase. Nagkausap ba kayo ng kapatid mo kagabi? Tanong ni mama pagkapasok ko sa kusina. She's currently cleaning the table dahil pagbaba ni Chase ay kakain na kami. Opo, may sinabi siya sa akin, concern lang niya. He must be worried about me, Maria. Ikaw rin ba? Tanong ko kay mama habang inaayos ko ang mga plato sa mesa. She sighed and looked at me. Kung mahal mo si Troy, wala naman kaming magagawa anak kundi suportahan ka. Ano man ang mangyari, gusto ko lang na malaman mo na narito lang kami ng kapatid mo para sa'yo. Lumapit ako kay mama para yakapin siya. I didn't expect that she would say those words to me. Hindi naman kasi si mama yung tipo ng nanay na mahilig magkomento sa kaganapan sa buhay namin. Ang totoo niyan, akala ko ay hahayaan niya lang ako. It never occurred to me that she thought of me.
Akala ko kasi ay si Chase lang ang inaalala niya. Ganoon naman kasi siya dati. Palagi siyang walang pakialam sa gagawin ko, but when it comes to my younger brother palagi siyang nagre-react, palagi siyang may sinasabi. You care for me that much, ma. Narinig ko ang kanyang mahinang pagtawa at marahan niyang hinampas ang kamay ko. Bumitaw naman ako sa kanya at ngumuso. Rickayla Lewis. Ikaw ang panganay ko at anak kita. Kaya natural na mag-aalala ako sa'yo. Umismid ako. Anak mo nga ako, pero hindi mo naman ako paborito. Nakangusong sabi ko. Mabilis naman niyang kinuha ang sandok ng kanin at umambang ihahampas ito sa akin. Mabilis naman akong lumayo sa kanya. Napahinto naman ako sa pag-atras nang may maramdam akong nakatayo sa likuran ko. Troy. Medyo malakas ang boses na banggit ko sa pangalan niya. Dahil hindi ko in-expect na pupunta siya rito ng ganito kaga ay nagulat ako. Kumunat pa ang noo ko nang makita ang hitsura niya. Himala at hindi siya nakasuot ng office clothes niya ngayong araw. Umayos ako sa pagkakatayo. Tumikim pa ako at umatras palayo sa kanya para magkaroon kami ng sapat na espasyo sa pagitan namin. Tita, plano niyo po bang hampasin ng sandok si Luis? Natatawang tanong ni Troy kay Mama. Nang bumaling sa akin si Mama ay napanguso ako. Sinaman naman niya ako ng tingin dahilan para magpalipat-lipat sa aming dalawa ang tingin ni Troy. Seryoso ba kayong dalawa? Are you two fighting? Humugot ako ng malalim na hininga saka nakasimangot tumingin kay Mama. Hindi naman. Ang totoo niyan, naglalambingan kami ni Mama. Hindi ba ma? Bumaling ako kay Mama pero nakaismid pa rin ito sa akin. Napaka-killjoy. Hindi man lang umayon. Kakain ka ba o ano? Kasi handa na kitang ipagtulakan palabas kasama iyang boyfriend mo. Mabilis akong lumingon kay Mama. Hindi ko pa nga boyfriend. Get ko. Hindi ko pa siya sinasagot okay. Nagkibit-balikat lang si Mama at napapailing na bumaling sa sandok na hawak. Lang sandali pa ay tinawag na niya si Chase para sabay-sabay kaming kumain. Nag-offer din si Troy na ihatid si Chase pero tumanggi ang kapatid ko dahil may dadaanan pa raw ito at ayaw niyang makaabala sa lakad naming dalawa. Speaking of lakad, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin naitatanong kay Troy kung bakit hindi siya nakapang office attire. Humarap ako sa kanya at pinaningkitan siya ng mata. Bakit? Tanong niya. Why aren't you wearing office clothes? Nagsalubong naman ang kanyang kilay. Didn't you remember? Tanong naman niya. This time, ako naman ang na-confuse. Ang alin? We have to prepare for tomorrow's business trip. Dahil sa sinabi niya ay agad kong naalala ang tungkol sa napag-usapan naming trip to Sagada. Nang may maalala ako ay saka ako napatingin sa kanya. It's Leah's death anniversary tomorrow. Will he be okay? Will be okay. Ang sabi ni Troy, sa bahay daw muna niya kami pupunta ngayon so I can help him prepare his things. Kung hindi kasi ako nagkakamali ay ang pagkakaalam ko, magtatagal kami ng 3 araw at 2 gabi sa Sagada. May lahing Elgoret kasi ang kanyang kliyente at mayroon daw event na gaganapin doon. Hindi ko nga alam kung bakit ko pa siya kailangang tulungan sa pag-aayos ng mga gamit niya may kasambahay naman silang laging tumutulong sa kanya. Hindi ba, naroon naman sa bahay niyo si Manang Esme? Bakit kailangan pa kitang tulungan sa pag-aasikaso ng gamit mo? Tanong ko habang nakasakay kami sa kanyang sasakyan, kasalukuyang bumibiyahe patungo sa bahay nila. The thing is, 4 na taon na yata ang nakakalipas magmula nang huli akong nakapunta roon. Hindi naman dahil sa hindi niya ako pinapapunta or ayaw ko. Hindi ko rin lang talaga maharap na bumisita sa dati nilang bahay dahil abala rin ako sa mga trabaho ko sa opisina na minsan ay dinadala ko na sa bahay. Kapag day off ko rin naman, hindi ako lumalabas ng bahay. Minitsan lang ako lumalabas kung kailangan kong ipasyal si Chuche at kadalasan pa ay sa park at playground lang ng subdivision kung saan kami nakatira. 1 week off si Manang Esme dahil may sakit ang anak niya. Kailangan niyang umuwi ng probinsya nila sa Mindoro. Nakakahiya naman kung hindi ko siya papayagan. Minsan lang naman humingi sa akin ng pabor si Manang, aniya saka bumaling sa akin at ngumiti. Tumango na lang ako at ibinaling ang aking paningin sa mga building na nadadaanan namin. Siya nga pala, pwede bang ikaw ang mag-asikaso kay Rio sa graduation niya? Malapit na iyon. Magkaiba kasi sila ng venue ni Rie. Mahina akong tumawa sa narinig.
For almost 3 years ako na ang uma-attend ng lahat ng school activities ni Rio. Ngayon pa talaga niya ako tatanungin ng ganyan. Of course I'll do it. Isa pa, nakasanayan na rin ng mga teachers at classmates ni Rio na ako ang pumupunta para sa kanya. I'm sure they'll be surprised kapag itong si Troy ang pumunta. May additional payment ba yan? Nakangising tanong ko. I heard him chuckled at looked at me. Bumitaw ang kanyang kanang kamay sa steering wheel at inextend ito para maabot ang pisngi ko. He carefully pinched my cheeks dahilan para mapatitig ako sa kanya. The first thing that I see is his hazel brown colored eyes. Hindi ko na maalala kung gaano karaming babae ang may gusto sa kanya dahil sa kanyang mga mata. Medyo chinito rin kasi siya tapos ang gwapo pa niya kaya hindi na nakapagtataka kung maraming magkakagusto sa kanya. Of course, magkano ba ang gusto mo? I blinked my eyes twice the moment I heard what he said. What? I asked, confused at his statement. Hindi niya inalis ang tingin niya sa akin. You asked for an additional payment. Tinatanong kita kung magkano ang gusto mo, seryosong sabi niya. I laughed awkwardly. Nagbibiro Lord naman ako. Bakit niya naman inisip that I was being serious with what he said? He's gently caressing my cheeks and from time to time, he's looking at me. I sighed. Kinuha ko ang kanyang kamay sa aking mukha. Nagbibiro lang ako. I said as a matter of fact. Ngumiti naman siya sa akin at tumitig pa sa aking mga mata. Hanggang sa bumaba ang kanyang tingin sa aking labi. Napalunok ako nang maramdaman ang malagkit niyang tingin doon. Wala sa sariling nakagat ko ang aking ibabang labi at napatingin sa kanya. Nagulat ako nang bigla niyang ihinto ang kotseng sinasakyan namin. Without telling me, mabilis niyang kinalas ang kanyang seatbelt at dumukwang palapit sa akin para mahalikan niya ako. I was caught off guard. Hindi ko alam kung anong i-react ko. Napapikit na lang ako habang hinahalikan niya ako. My hand was trying to find something. I want to unlock my seatbelt as well. Pakiramdam ko ay gusto ko ring makakilos kagaya ng kanyang ginagawa. Habang hinahalikan niya ako ay naramdaman ko ang paggapang ng kanyang kamay sa aking tiyan. It didn't even take a second nang maramdaman ko ang kanyang kamay sa underboob ko. Dahil first time kong maranasan ito ay hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakikiliti ako. Nasa ibabaw pa lang ng aking damit ang kanyang kamay pero ganoon na ang epekto nito sa akin, how much more kung lalapat na mismo ang kanyang palad sa aking balat. Luis, I like you so much, sabi niya sa pagitan ng aming halikan. I haven't had much time thinking that we're in his car making out. Hindi ko na inisip pa kung mayroon bang makakakita sa sitwasyon namin. Because I'll doubt that. Tinted naman ang window ng sasakyan ni Troy kaya sobrang imposibleng may makakita pa sa amin dito sa loob. Nang sa wakas ay ma-unlock ko na ang seatbelt ay mabilis akong yamakap sa kanya. Naramdaman ko ang pagpasok ng kanyang dila sa aking bibig. Bawat sulok ng bibig ko ay ginalugad nito. Nang maramdan ko ang kanyang kamay sa ibaba ng aking blusa ay umayos ako sa aking posisyon. I can't believe that I'm letting him touch me right now. Dahil sa ginawa ko ay mabilis niyang naipasok ang kanyang kamay sa loob ng damit ko. Nang maramdaman niyang hassle ito dahil medyo masikip ay huminto siya sa paghalik sa akin para mag-focus sandali sa pag-unbutton ng blouse ko. Hindi ko alam kung saan na napunta ang hiya ko sa pagkakataong ito. Seryoso lang akong nakatingin sa kanya habang nagmamadali siya sa pagkalas ng mga butones ng suot ko. Nang matapos niyang tanggalin ang mga iyon ay bumungad sa kanya ang suot ng kulay peach na bra. Of course my cleavage is visible. Hindi ito gaanong malaki at hindi rin ito gaanong maliit. Maswerte ako dahil pinalad akong magkaroon ng katatam-tamang laki ng dibdib. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung nagustuhan niya ba ito. Titig na titig lamang siya rito. His eyes look like he was drunk or something kahit hindi naman. Nang emli siyang bumaling sa akin muli niya akong hinalikan. Gumapang ang kanyang kamay sa aking likuran hanggang sa maramdaman ko ang pag-unhook niya sa suot kong bra. Dahan-dahan itong dumulas pababa. Now I'm half naked. Nakapikit lang ako dahil ayokong makita kung paano niya tingnan ito. Narinig ko ang kanyang mabibig at napagbuntong hininga. Mas lalo pang lumalim ang halikan naming dalawa. The moment his palm touches my right boob ay agad akong napaungol, he was massaging them,
molding them and pinching my nipple from time to time kaya napapaungol ako. You're so pretty, Luis. Bulong niya nang bumaba ang kanyang halik sa aking leeg. My eyes are still closed. Damang-dama ng katawan ko ang paglalakbay ng kanyang labi at dila sa aking leeg patungo sa aking collarbone. Nang magpatuloy kami sa biyahe ay hindi ko alam kung kakayanin ko pa bang tumingin sa kanya. Hiyang-hiya ako at alam kong pulang-pula na rin ang mukha ko ngayon. I can't imagine that I let him do that to me. That we did that thing inside his car. Ang aga-aga pa pero ginawa namin yun. I want to slap myself at this moment. Okay lang sana kung halik lang. But he massaged and tasted my boob just a kid asking for his mom's milk. Oh my Jesus Christ. Luis, are you okay? He asked. Yes. Sagot ko naman nang hindi tumitingin sa kanya. I was looking at the familiar scenery of vehicles, trying to forget what happened a while ago. Luis, look at me, utos niya. Hindi ako nagpatinag sa sinabi niya. Hindi ko sinunod ang utos niya. Mas lalo ko pang ipinokas ang aking atensyon sa mga sasakyan. Pero sa loob-loob ko ay hindi ko maitago ang kabang nararamdaman ko. I have a lot of questions in my mind right now at maging ako ay hindi ko alam kung paano sasagutin ang mga iyon. Luis, muling tawag niya sa pangalan ko. Nang hawakan niya ang kamay ko ay saka ako napatingin doon at unti-unting nagangat ng tingin sa kanya. Did you like it? I asked. I don't know why I said that. Hindi ko alam kung bakit malakas din ang loob ko na itanong sa kanya ang tungkol sa bagay na iyon ngayon samantalang kanina lang ay nahihiya pa ako at hindi makatingin sa kanya. What? He asked. He seemed confused with my question. Nang ma-realize kung patungkol saan ang tanong ko ay napangiti naman siya at tumango. Dahil kasalukuyan siyang nagdadrive, ay wala siyang ibang magawa kundi hawakan ang kamay ko at pisil-pisilin iyon. Of course, I liked it. Sobra kong nagustuhan. Napalunok ako nang marinig ang sinabi niya. Pakiramdam ko ay may kung anong damdamin sa katawan ko ang nabuhay sa pagkakataong iyon. Pakiramdam ko ay nag-iinit ako. Sa tuwing titingin siya sa akin ay hindi ko maiwas ang kabahan. At ang lakas ng tibok ng puso ko ay palakas ng palakas. I'll want you. I was never the type of a woman who initiates especially to a thing like this. Sa pagkakataong ito lang talaga ay hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Napalunok si Troy nang marinig ang sinabi ko at mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan niya patungo sa kanyang bahay. When the car stopped on the garage ay mabilis siyang lumabas ng sasakyan. Mabilis ko na ring tinanggal ang seatbelt ko para makalabas na rin nang biglang bumukas ang pinto sa tabi ko. Mabilis niyang hinawakan ang kanay ko at hinayla papasok ng main door ng kanyang bahay. Walang mga katulong sa sala kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Hindi ko rin kasi kakayanin kung ano man ang isipin nila kung sakaling makita nilang hinahatak ako ng boss nila paakyat ng second floor kung saan matatagpuan ang kwarto nito. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang malawak na kwarto ay hinayla niya agad ako papasok sa loob. Agad niya akong sinandal sa pinto at tinawid agad ang pagitan ng aming labi. Napaungol ako nang kagatin niya ang ibabang labi ko. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at pinasok niya na rin ang kanyang kamay sa loob ng damit ko. Sa pagkakataong iyon ay hindi ko alam kung saan ako hahawak. That's when he grabbed both of my hands and put it on his neck. Napagkagat-labi ako nang maramdaman ko ang pagbaba ng kanyang halik sa aking leeg. Inaalis niya na rin ang pagkakabit ng butones sa suot kong long sleeves. Nang makumplito niya ang pagkalas sa mga ito ay dali-dali niyang hinubad ang damit ko hanggang sa ang natira na lang ay ang suot kong bra. I can hear his kisses on my neck. Bumaba na rin ang kanyang ulo sa aking dibdib. It might hurt a little but I'll be gentle, bulong niya sa tainga ko. I know what he's trying to say. I know what he's about to do. Mabilis akong napayakap sa kanya nang maramdaman ang unti-unting pagpasok ng kanyang kahabaan sa loob ko. Kagat ko ang ibabang labi at napapikit ng mariinang maramdaman ang hapdi sa loob ng aking pagkababae. Does it hurt? He asked and then kissed me on my cheeks. I slowly nodded. Hindi ko naman akalain na ganoon kalaki yung alaga niya. Turl move slowly so it won't hurt a lot. Pero agad akong tumanggi sa sinabi niya. Move faster, Troy, nang hihinang pakiusap ko sa kanya.
And when he realized that I was being serious, naramdaman ko agad pagbaon ng kanyang kabuuan sa akin. Napasinghap ako pero agad ding nakabawi ng hugutin niya ito at ibinaon muli. Mabagal sa una pero unti-unting bumibilis. The pain that I felt a while ago is fading slowly. Napalitan iyon ng kakaibang sarap dulot ng kanyang paglabas-masok sa loob ko. Hindi ko alam kung ilang beses akong nilabasan pero patuloy pa rin sa kanyang ginagawa si Troy. "I'm coming," narinig kong bulong niya. Malapit na rin ako pero nagulat ako nang bigla niyang hininto ang ginagawa at mabilis akong binuhat patungo sa kanyang kama. I haven't had the time to react dahil mismong pagkahiga ko, "I love you," bulong niya bago tuluyang nakatulog sa tabi ko. Nauna akong nagising sa aming dalawa. Mukhang napagod talaga siya sa ginawa namin. I totally understand. Siya rin naman kasi ang gumalaw at kumilos kanina. Nakatagilid ang kanyang posisyon pero nakaharap pa rin siya sa akin. Nang mapatingin ako sa digital wall clock na nasa kwarto niya ay napagtanto kong 10:00 na pala ng umaga. Ibig sabihin, halos 1 oras din akong nakatulog. Our body was covered with blanket. Gustuhin ko mang bumangon pero hindi ko magawa dahil nakayakap sa akin ang kanyang kaliwang braso. Kung sakaling gumalaw ako, paniguradong madyay gising siya kaya imbes na bumangon ay pinagsawa ko na lang ang mata ko sa pagtingin sa maamong mukha ni Troy. Iniangat ko ang kamay ko para sana ilapat sa kanyang pisngi nang bigla niyang hawakan ang kamay di ahilan para mapasinghap ako. Nakita ko agad ang pagngisi ng kanyang labi at unti-unting pagmulat ng kanyang mga mata. Masuyo ang tingin na ibinig ay niya sa akin. He gave me the sincerest smile I've ever seen. Lumapit siya sa akin at dahan-daang bumaba ang labi niya sa balikat ko. Wala pa rin akong suot na kahit ano. Tanging kumot lang tumatakip sa hubad kong katawan at ganoon din siya. "You're so beautiful my love," bulong niya sa tainga ko habang marahan kinakagat-kagat ang balikat ko.